Shout out kay JJ Cahigas, Ains Gaon, Cheater, Del Kite, Andre Pamisa, Mike John. Ang karugtong ng nakaraan, lumingon si Akju sa ating bida na may bahagyang ngiti at sinabi, magkita tayo sa lugar ng pagpupulong. Natigilan ang ating bida, pawisan ito at nagngingit-ngit nitong sinabi, hiling ko sana ay maging maayos ka. Matapos ay humakbang ito palayo, mula sa balto ng mga dayami sa kadiliman. Habang umiba ng daan si Akju, dala ang sulo na nagsilbing liwanag, sinundan ito ng mga hukbo ng kalaban. Pagod, hirap ang timiis ng ating bida, habang patuloy ito sa pagtakbo na walang humpay. Lumipas ang oras, sa pagsikat ng haring araw, malayo na ang narating ng ating bida, at malayo na rin sa kaguluhan, malungkot at pagod, habang pasa nito sa kanyang likod at tila ba mahina na si Cao Song. Ang ating bida ay nakaiwas sa pagtugis ni Tao Chen, at nakatakas sa larangan ng digmaan. At natabunan ang mga paghihirap, at ang mga puwersa ng ating bida, at ito ay dumanas ng matinding pagkatalo at nagkawatak-watak silang magkakasama. Tila ba ito ay hindi matanggap ni Tao Chen, puno ng galit na inilagay nito ang dalawang kamay sa magkabilang ulo, at pasigaw nitong sinabi sa kanyang mga hukbo, sinabi ko na sa inyo na huwag kayong tatanga-tanga at magpapaloko sa kahit na kanino man. Note, nawalan si Tao Chen ng mahigit 8,000 na kanyang mga hukbo, kasama ang ating bida. At 70% na kayamanan ni Cao Song, naman, ay tinangay ng ilog. Habang pinanood na lang ito ng mga walang nagawang mga hukbo. Habang patuloy na naglakad ang ating bida, kahit nakakaramdam na ito ng pagod, patungo ito sa isang sira at abandonadong kubo, hingal na nilakad takbo niya ito. Hanggang sa makarating ito sa bakana ng sirang kubo. Hinihingal pa ito ng sinabi niya sa kanyang isipan. Mabuti, at may nasilungan tayo, ngayon ay makakahinga na tayo ng maluwag. Sabay sinabi niya kay Cao Song, magpahinga muna tayo sandali, nakakatandang kuya. Ngunit wala siyang narinig na tugon kundi mahinang paghinga nito. Agad niya itong inihiga at sinabi sa isipan, salamat sa pagtitiis matandang kuya, agad pinairal ang kanyang clairvoyance, agad nagliwanag ito. Sabay sabi sa kanyang isipan, hanggat hindi napuputol ang ugat, ay mayroon pa rin, ngunit agad natigilan ito sa nakita niya sa loob ng hita ni Cao Song, na tila napunit ang mga piraso ng ugat nito sa loob ng hita. Agad na ng lambot ito at napaluhod habang ang dalawang kamay ay nakapatong sa magkabilang hita, at sinabi sa kanyang isipan, hindi. Tinamaan ng ulo ng palaso ang lahat ng kalamnan niya, at tumama pa sa isang ugat. Puno ng pangamba, na sinabi muli sa kanyang isipan, hindi, wala na akong magagawa pa. At kahit hirap na, ay pinilit ni Cao Song, na idilat ang mata nito at sinabi sa hirap na pagbigkas, Wanhua. Agad na sinabi ng ating bida, nakakatandang kuya, gising ka na ba? Sinabi ng nahihirapan na si Cao Song, kakaiba. At sa pagkakataon nito sa loob ng 10 taon, na ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kagaan ng aking katawan. Natigilan ang ating bida, muling sinabi ni Cao Song, dahil sa matandang hangal na ito, ay labis kang nagdusa, bakit kinakailangan mong pagdaanan lahat ng ito, dahil lang sa katangahan kong ito. Nakuyam ng ating bida ang kanyang mga kamao, muling sinabi ni Cao Song, patawad, kung nakagawa man ako ng kasalanan na hindi ko na kailanman matutumbasan pa iyon sa iyo, at sa nakararami pang iba. Napadilat ng mata ang ating bida kay Cao Song, na may halong kaba. Matapos ay inangat ni Cao Song ang kamay at ipinatong sa kamay ng ating bida, at muling hirap na sinabi, alam kong nalalapit na ang aking kamatayan. Ngunit nandito pa rin ako para humingi ng pabor sa iyo, sana ay pakinggan mo ako. Agad na tumugon ang ating bida, at sinabi, syempre naman nakatatandang kuya, pakiusap sabihin mo na ang nais mo. Tumingin sa kawalan si Cao Song, at sinabi, wala na akong maya-alok pa, ngunit pakihati naman ang aking kayamanan sa Qiao County, at sa mga pamilya ng mga namatay ngayon, ang kayamanan na lang ang natitira sa akin, at huwag mong sabihin kanino man, na ito ay pagbibigay ng walang paggalang. Pumikit ng madiin ang ating bida, napakagat ng labi, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha na di maampat. At sinabi, makakaasa ka at gagawin ko yan, muling sinabi ni Cao Song, at dahil alam niya ang ugali ng mga bata, hahampasin ito ng espada ng napakalakas, at natatakot ako na may paparating na bagyo ng mga dugo.
Gawin mo ang iyong makakaya upang makaligtas ka ng isa pang buhay. Malungkot na tumugon ang ating bida, at sinabi, "Opo, nakakatandang kuya, makakaasa ka." Matapos ang mahabang pananahimik, tahimik na lumuha ang ating bida, nang mawala na ng buhay si Cao Song, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, "Magpahinga ka ng mapayapa." Note, sa ika-4 na taon ng Qiaoping, taon 173, sa ikatlong araw ng ikalawang buwan ng lunar. Pumanaw na si Cao Song, na kilala rin sa pangalan Zhugao. Matapos ay humagulgol ang ating bida, nagdikit ang mga ngipin nito, at binigkas ang pangalan ni Tao Chen. Matapos ay napuno ng galit at pasigaw nitong muling binigkas ang pangalan ni Tao Chen. Samantala sa kubol ng mga nakaligtas nandoon si Bian A at si Zhang Jin, habang akay ni Bian A ang sugatan na sundalo. Maya-maya ay natigilan ang mga ito, nang matano nito ang ating bida. Nang laki ang mata nito sa nakita, gulat na lumapit si Yizi, Bian A, at Zhang Jin. Sa nanglalabong paningin ng ating bida, palapit ang tatlo. Maya-maya ay tuluyan na itong bumagsak ng pataob, habang nasa likod nito ang hinihilang bangkay ni Cao Song, na sakay sa isang kariton. Tuluyan ang nawalang ng malay ang ating bida, pasigaw na lumapit si Bian A, sabay sigaw master, lumipas ang oras. Dinala ang bangkay ni Cao Song sa Yanzhou Shanyang Commandery ng Chengji County, sa tanggapan ng Yanzhou ruling. Kasabay ng malakas ng buhos ng ulan, ang kulog at kidlat. Dahan-dahan lumapit si Cao Cao, sa isang kariton, kasabay ng matalim na kidlat, basang-basa ito ng ulan, na tila ba hindi nito nararamdaman, bakas ang hindi maipaliwanag na sakit, ang nararamdaman nito. Nanginginig na inangat ang kanyang kamay, upang tanggalin ang nakatakip na kumot sa bangkay ng ama. Matapos ay pumalit sa kanyang mukha ang galit. Sumunod si Bian A, na nasa kanyang likuran, naramdaman nito ni Cao Cao, at sinabi kay Bian A, "Si Wanhua, ayos lang ba si Wanhua?" Agad na tumugon si Bian A, at sinabi, "Opo Gobernador Cao." Wala sa panganib ang buhay niya, ngunit hindi pa nakakabawi ang kanyang kamalayan, at gagawin ko po ang lahat para magamot siya. Natigilan si Cao Cao, matapos ay tinawag nito si Cao Ren, digmaan ng kalayaan, Ministro Cao, agad na tumugon si Cao Ren, sabay nagbigay galang, at sinabi, "Ano po iyon, Gobernador Cao?" Sinabi ni Cao Cao, "Tipunin mo ang lahat ng mga sundalo." Agad na palitan ng pagkabigla si Cao Ren, tumingin sa kawalan si Cao Cao, hindi alintana ang bagsak ng mga ulan na patuloy umaagos sa kanya, at matiim na sinabi na puno ng galit. Sirain si Tao Chen, at lamunin siya ng buhay, kasabay ng talam ng kanyang mga mata na tila ba magbabaha ng dugo. Samantala sa kalawakan, kasama ng mga bituin sa langit, nakalutang sa ere ang katawan ng ating bida. Unti-unti itong nagkamalay at dahan-dahan idinilat ang kanyang mga mata, na tila ba may halong pagtataka, bumalikwas ito ng bangon, at kinapakapa ang katawan, sabay sinabi sa kanyang isipan, "Patay na ba ako?" Ngunit iba ang pakiramdam ko, kumpara noong nakaraan, biglang may nag-pop up na boses sa kanyang harapan, at sinabi, "Hindi ka papatay." Napatingin ang ating bida na puno ng pagtataka, at sinabi, "Sino ka?" Bahagyang tumawa ang boses, at muling sinabi, "Hindi ko rin alam, marahil yun na nga ako, kung ano man ang nasa isipan mo." Napatingin ang ating bida na puno ng pagtataka, at sinabi, "Sino ka?" Bahagyang tumawa ang boses, at sinabi, "Hindi ko rin alam, marahil yun na nga ako, kung ano man ang nasa isipan mo." Tumayo ang ating bida, na tila ba isang kaluluwa, nakalutang ito sa ere, na walang anumang saplot. Sabay tanong nito, "Maaari ko bang itanong kung bakit ka pumarito, upang bisitahin ako?" Sumagot ang nag-pop up na boses, sabay sinabi, "May natitira pa naman mga oras." Nagtataka na sumagot ang ating bida, "Pasensya na, ngunit hindi kita maintindihan." Sinabi ng boses, "Abala ako, kaya didiretsahin na kita." Sinabi ng ating bida, "Kasasabi mo lang na may natitira pang oras." Sinabi ng boses, "Sa tingin ko ay nagkakamali ka. Iniligtas mo si Bian Rang at personal mo pang dinala si Cao Song." Ngunit sa huli, tila ang kasaysayan ay dumadaloy sa paraan na nararapat dito noong paman. At dapat mong maramdaman na ikaw ay nagkamali at wala kang kapangyarihan. Kumunat ang noo ng ating bida, napaisip ito at sinabi,
Hindi naman sa hindi ko naisip yun. At kahit gaano ko pa kahirap subukan ito. At minsan naiisip ko kung babalik pa ba ang lahat ng ito sa dati. Sinabi ng boses, 16 na taon ka nang nabubuhay sa mundong ito, ngunit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ito maunawaan, ang akala ko ba ay matalino ka? Tila ba hindi nagustuhan ng ating bida ang sinabi ng boses, sabay sinabi, pumunta ka ba rito para kutsain ako? Patuloy nagliwanag ang boses, at muling sinabi, alam mo ba, kung ilang tao na, ang nailigtas mo sa mundong ito ay hindi bababa sa 231,571 na buhay. Kasabay ng nagkislapan mga bituin, na tila ba nahulma ito ng napakaraming tao na naglitawan. Napadilat ang mata ng ating bida, muling sinabi ng boses, kung ang lahat ay sumunod lamang sa landas na dapat nitong tahakin, nabuhay pa kaya ang mga taong yun? Ang labanan sa Guando at ang labanan sa Pulang Bangin, iyan ay mga kasaysayan. Subalit gayon din ang mga karaniwan buhay ng mga tao. Sabay pasok ng mga image ng mga tao, kasama ang ating bida, at muling sinabi ng boses, ang kasaysayan ay binubuo ng paunti-unti mula sa realidad mismo, ngunit kung ang lahat ng iyon na unang natukoy na, hindi ba magiging masyadong nakakabagot ang lahat? At ang ginagawa mo ay hindi magpapabago ng kasaysayan, napakasimple lang ng buhay mo. Napamaang ang ating bida, at muling sinabi ng boses. Napunta ka dito dahil sinabi mong nais mong gampanan ang iyong tungkulin bilang isang manggagamot. Sabay pasok ni Jinso, noon ka mamatay lang at naging isang kaluluwa, at sinabi, sa lugar na maraming pasyente. Gusto kong maging tapat sa aking trabaho bilang isang doktor. Muling sinabi ng boses, bakit ba masyado mong iniisip ang isang simpleng bagay? Nagtataka na sinabi ng ating bida, kung gayon. Bakit tila ba ang lahat ay dumadaloy pa rin na parang kasaysayan? Sinabi ng boses, iyon ay dahil, ang mga tao sa kasaysayan ay namumuhay din ng sarili nilang mga buhay, at malamang natatahakin ito ang katulad na landas, hindi ba't mas kakaiba kung ang lahat ay naging ganap na naiiba ng walang dahilan? At katulad ni Lubo, o kaya naman ni Yuan Shao, ay naging mapagbigay. Kaya ang kailangan mo lang ay mabuhay ng maayos, nang hindi nababahala tungkol sa kapalaran, sa katatagan ng kasaysayan at kung ano-ano pa. Kumuyam ang kamao ng ating bida, dala ng kuryosidad at sinabi, kung gayon ano ang mangyayari pagkatapos nito, maaari ba akong mabuhay ng ligtas at walang anumang pag-aalala? Sinabi ng boses, buhay mo yan hanggang sa huli, bakit mo pa ako tinatanong ng ganyan? Mamamatay ka ba kung sasabihin ko sa'yo, natigilan ng ating bida? Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi isang pagkakamali ang pagdala sa iyo dito. Bagaman, dapat ka nang nagkamalay, nakatulog ka na ng 3 araw, at oras na upang ikaw ay magising. Agad nagulat ang ating bida nang mapansin niya na unti-unti na siyang naglalaho. Sa pagbalik ng kanyang kamalayan, makikita ang mga lampara, na nakasabit, nakapikit pa rin ang ating bida, maya-maya ay agad itong damilat. Bakas sa kanya mukha ang pagtataka, agad na pasigaw si Cao Cao, nang makita siyang nagkamalay, sabay sabi, Wanwa. Nataranta na hinawakan ni Cao Cao, ang ating bida, at sinabi, gising ka na. Wanwa, nakatingin pa rin ang ating bida na tila ba iniisip nito ang lahat ng nangyari. Matapos ay kumuyam ang kamao nito at sinabi, Hang Nim. Patawarin mo ako, nabigo akong protektahan ang nakakatanda, dahil sa sarili kong kawalan ng kakayahan. Bahagyang bumangis ang mukha ni Cao Cao, nang naisip nito ang nangyari sa kanyang ama. Tumiim ang mata nito na mababakas ang puno ng galit, matapos ay sinabi nito sa ating bida, tumigil ka, paano mo ito naging kasalanan? Sabihin mo sa akin, kung paano mo ito naging kasalanan. Hindi kumibo ang ating bida, na tila ba nag-isip, at muling sinabi, ano ang balak mong gawin? Sinabi ni Cao Cao, kung sino man ang humadlang sa daraanan ko, hindi ko sila mapapatawad kahit sino pa sila. Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw, ang iyong mga sinasabi sa akin ng paulit-ulit, ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Agad na tigilan ng ating bida, bahagyang nagtaka ito. Muling sinabi ni Cao Cao, at sana lang walang sino man sa Zusho, ang maglakas loob ng hamarang sa daraanan ko. Sinabi ng ating bida kay Cao Cao, ang nakakatanda ay nag-iwan sa akin ng isang mensahe. Natigilan si Cao Cao, napatingin ito sa ating bida,
sabay pasok sa isipan ng ating bida ang sinabi ni Cao Song, bago ito nalagutan ng hininga, pakiusap. Gawin mo ang makakaya mo, upang makaligtas ka ng kahit isa pang buhay. Natigilan si Cao Cao, at madiin na naikuyom nito ang kanyang kamao. Muling sinabi ng ating bida, at yun ang bagay na ikinababahala mo sa kung anuman ang mangyari. Tumingin sa kawalan si Cao Cao, at tila nagpipigil na sinabi, paano ko naman magagawang tutulan ang kagustuhan ng aking ama? Lumipas ang mga oras, sa katanghalian tapat, nakaupo ang ating bida sa kama, sa silid, agad itong pinuntahan ni Bian nang malaman na nagkamalay na ito. Nagbigay galang ito at agad na lumuluhan na sinabi nito, sobrang saya ko talaga, na nagising ka na. Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, Bian marami ka na talagang pinagdaanan di ba? Gaano kalala ba ang mga nangyari sa mga nasawi? Sinabi ni Bian mga 400 lamang ang nakabalik ng buhay, marami ang naging sugatan at marami pang iba ang napilayan habang buhay. Sinabi ng ating bida, kumusta naman si Akju? Sinabi ni Bian siya po ay, hindi pa po siya bumabalik. Napapikit ng madiin ang ating bida, sabay sa pagkagat ng kanyang labi. At sinabi, dapat siyang mabuhay, at siguradong buhay pa siya kung saan man siya napadpad, sabay na patakip ng kanyang bibig. Sa pagkalipas muli ng oras, sa isang malayong lugar sa Quigzhou sa estado ng Qi, nakahiga si Akju, at unti-unti nang nagkakaroon ng malay, gumalaw ang daliri nito, maya-maya ay dumilat ito, agad namulatan niya si Zhang Fei, at sinabi, napadilat ito ng mata at sinabi, nako, mabuti at nagkamalay ka na. Unti-unti dumilat si Akju, namulatan ang kanyang mga mata, si Zhang Fei, at sinabi, nako, mabuti naman at nagkamalay ka na. At kahit masakit ang katawan ni Akju ay pinilit nitong makabangon, napadaing ito sa sakit. Agad nag-alala si Zhang Fei, sabay sinabi, nako, teka, huwag kang muna kumilos. Bahagyang itinulak nito si Akju, ng pahiga, at sinabi, kababalik mo lang mula sa kamatayan. Napaijek si Akju, bumukas ang pinto, at agad tinawag ni Zhang Chang ang kanyang dalawang kapatid, at sinabi, mga kapatid, gising na siya. Napatingin si Akju, sa mga piraso ng tela na puno ng dugo, at sinabi, nasaan ako? Sinabi ni Liu Bei, nandito ka sa Quigzhou, sa estado ng Qi. Sinabi ni Akju, ano, sa Quigzhou? Muling sinabi ni Liu Bei, natagpuan ka ng isang matandang lalaki sa tabi ng ilog at dinala ka niya dito, sa ngayon makabubuti para sa iyo na magpahinga at magpagaling ka muna. At kung tama ang pagkakatanda ko, ikaw ang nagsilbing bantay ni Huatuo, di ba? Agad na pamulagat si Akju, nang maalala niya ang ating bida, sabay sabi sa isipan, hindi, si Huatuo nga pala. Muli ay babalikwas sana ito ng bangon, ngunit agad itong inawat uli ni Zhang Fei, at sinabi, huwag muna sa ngayon, sinabi ko na sa iyo, na huwag ka munang kumilos, hindi ba? Agad na paijek sa sakit si Akju. Pasiga na humingi ito ng saklolo sa kapatid ni Zhang Fei, na si Liu Bei, sabay sabi, Ginoong Liu. Ginoong Liu, pakiusap tulungan mo ako, tumingin ng mahinahon si Liu Bei, at sinabi kay Akju, sa tingin ko, mas makabubuting magpahinga ka na muna. Muling napasigaw si Akju, si Huatuo ay nasa panganib. Agad na bigla si Liu Bei, sa sinabi ni Akju, muling isinigaw na sinabi ni Akju, si Tao Chen. Sinalakay ng hayop na si Tao Chen, si Huatuo, nagdikit ang kilay ni Liu Bei, kumuyam ang kamao nito. Nilapitan ito ng isa niyang kapatid at sinabi, kapatid, sa ngayon si Administrador Tao Chen, ay. Hindi tumugon si Liu Bei, natigilan ito, matapos ay tinalikuran nito ang kapatid at humakbang palabas, at sinabi, mabuti pa ay magpahinga ka na muna sandali, tagabantay na Akju, at babalik din ako kaagad. At seryosong sinabi, hayaan mo, sisiyasatin ko ito para sa aking sarili. Lumipas ang oras, samantala sa Qingzhou Qi, sa estado ng Linzhi County. Galit at malakas na hinatao ni Tao Chen, ang lamesa ng kanyang palad, at sinabi, kailangan mong magpadala agad ng mga sundalo sa Tan County. Note, ang sentrong administratibo ng commander ng Zhuzhou at Donghai na kasalukuyan nasa ilalim ng pamumuno ni Tao Chen. At malakas muling sinabi 50,000, at kakailanganin namin ng kahit 50,000 na sundalo upang pigilan ang walang hiyang si Cao Cao.
Sinabi ni Liu Bei, habang nakaupo at sinabi, Administrador, pakiusap kumalma po kayo. Sinabi ni Tao Chen, ano? Sabihin mo nga sa akin kung paano mo dapat asahan ako na manatiling kalmado ngayon. Ngumiti ng hilaw si Liu Bei, at sinabi, ngunit, bakit ka ba naniniwalang sasalakayin tayo ni Cao Cao? Bakas ang inis na sinabi ni Tao Chen, kay Liu Bei, alam mo rin ito, Mahestrado Liu Bei, ng Ping Yuan, kung hahayaan natin na hindi mapigilan si Cao Cao, makikipagsanib puwersa siya kay Yuan Shao, at bigyan ng pressure si General Gongsun, hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at hayaan mangyari yun, di ba? Note, noong panahon yon, si Liu Bei, ay naglilingkod sa ilalim ni Gongsun Zan, at nakamit ang paulit-ulit na merito ng militar, na humantong sa kanyang paghiram bilang Chancellor ng Pingyuan Commandery. Muling sinabi ni Tao Chen, gumawa ako ng ilang hakbang, subalit hindi nangyari ang mga bagay na ayon sa aking plano. Napatiim si Liu Bei, at sinabi, ano, gumawa ka ng ilang mga hakbang. Sabihin mo nga sa akin, hinabol mo ba ang mga malalapit kay Cao Cao? Agad tumayo si Tao Chen, sa pagkakaupo, kumuyam sa gigil ang dalawang kamao nito at pasigaw nitong sinabi, dahil kay Cao Song, ang lintik na si Cao Song, ang anak ng putik na yunuko na yun. At hindi nating maaaring palampasin ang pagkakataon na yun, kay Cao Cao, di ba? At nabigo ito dahil sa inaasahan pangyayari, ngunit ito ay isang bagay na kailangan gawin. Napatiim ng bagang si Liu Bei, sa mga sinabi ni Tao Chen. Matapos ay muling sinabi ni Tao Chen, putik, kung hindi lang sana nakialam pa si Hua Tuo. Agad na bigla si Liu Bei, sa narinig, natigilan ito, matapos ay tumayo ito, at sinabi, magpapadala ako ng mensahe sa general para sa pagpapalakas ng lakas militar ngayon din. Tila ba nabigla si Tao Chen, sa naging pasya nito, at nagtataka na sinabi, sige. Matapos ay namaywang ito ng nakasimangot, muling sinabi ni Liu Bei, may sasabihin ka pa ba? Agad na tumugon si Tao Chen at sinabi, wala na. Sabay talikod ni Liu Bei, at sabay sabi, ganoon ba? At matiim na sinabi ng makatalikod ito, naintindihan ko. Natitigilan na nakasimangot si Tao Chen, samantala. Lumipas ang oras sa tanggapan ng Yanzhou ruling. Makikita na ang ating bida ay kasalukuyan kumikilos na upang maggamot. Agad na lumapit si Bian at tinawag ang ating bida, at sinabi, Master. Nagtataka na lumingon ang ating bida sa kanyang likuran. Tila ba nag-aapoy sa galit si Bian habang ito ay nakahalok-hip-hip, at pasigaw nitong sinabi, hindi ka pa nga po, nalubusan gumagaling, ano ba ang ginagawa mo? Bakit ginagamot mo na ang pasyente may sakit? Napalunok ang ating bida, na tila babasang sisiw na sinabi, ang tagal ko na kasi na nakahiga sa kama, kaya sumasakit na ang likod ko. Agad na hinawakan ni Cao Ren, sa balikat ang ating bida at bahagyang inis din ito ng pag-aalala, at sinabi, kung ganoon mo kamahal ang mga pasyente, bakit hindi ka nalang sumama sa akin sa zoo show? Bahagyang yumuko ang ating bida, at sinabi, kakayanin na ni Cao Hang, yan ang mag-isa, kung susundan ko siya, hindi ba't magmumukha lang na nagdududa ako sa kanya? Sinabi ni Cao Ren, kahit ano pa man yun, salamat. Agad na pamaang ang ating bida, sabay sulyap kay Cao Ren, at sinabi, para saan naman? Muling sinabi ni Cao Ren, salamat sa iyo, medyo nawala ang mapang yusig na tingin mo sa mukha ni kapatid na Cao, at kung hindi rin dahil sa iyo, diretso na sana siyang pumunta sa zoo show. Natitigilan na napatingin ang ating bida, at muling sinabi ni Cao Ren, at ngayon naintindihan mo na, puntahan mo na siya at hinahanap ka niya, sabay tapik ng malakas sa likod ng ating bida, napaidyak ang ating bida, sa lakas ng tapik nito, matapos ay sinabi ng ating bida, ngayon na ba? Bahagyang ngumiti si Cao Ren, at sinabi, ang sabi niya ay nais niyang marinig ang opinyon mo. Lumipas ang oras, agad nagtungo ang ating bida, sa tanggapan. Pumasok siya sa loob at humarap kay Cao Cao, natitigilan naman na tumingin si Cao Cao, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, habang nakaharap ito kay Cao Cao, parang umaasa siya, sa sasabihin ko ang nais niyang marinig, ngunit kung gagawin ko naman yon, mapapahamak kami ng husto. Matapos ay sinabi, Hang Nim, ang ibig kong sabihin, Gobernador Cao, si Lu Buai. Natitiyak ko na tatargetin niya ang Yunzhou, habang wala ka. Pailalim na seryoso na tumingin si Cao Cao, at sinabi,
Ganoon ba talaga ang nasa isipan mo, at si Bayenrang, ay magkakapira-piraso ang mga paa at kamay, kaya wala nang matitira pa na magbubukas ng mga tarangkahan. Sinabi ng ating bida, maaaring maging maingat ang iba pang mga Panginoon, ngunit si Lubo, ay muling aatake, nang walang pag-aalinlangan sa sandaling umalis ka. At pagkatapos, hindi na naman niya muli, palalagpasin ang pagkakataon na ito. Kumuyam ang dalawang kamao ni Cao Cao, at bahagyang inihampas ito sa lamesa na naglikha ng banayad na ingay, at pasigaw nitong sinabi, "At ano ba ang nais mong gawin ko? Kung ganoon, sinasabi mo ba na dapat ko munang patayin si Lubo?" Ang lintik na yon, ay tumakas papunta kay Henei ng commandery, kaya hindi ko siya naunahan paslangin. Note, si Henei Commandery ay nasa ilalim ng tanggapan ng militar ng Sili, na nasa hangganan ng Yunzhou. Muling sinabi ng ating bida, at sa huli, pumunta siya sa Zhangyang. Nagngingit-ngit na sinabi ni Cao Cao, at si Zhangyang at si Ben Chu ay parehong galit sa akin. Note, si Henei ay isang mabait at mahinahon lalaki, ngunit hindi mapagpasyahan, sa simula ay sumali siya kay Yuan Shao, noong panahon ng koalisyon ng anti-Dongzhuo, ngunit kalaunan ay nagkaroon ng alitan sa pagitan nila, at kalaunan naman ay kumampi siya kay Dongzhuo, at hinirang na administrador ng Henei, kalaunan ay nagtago siya kay Lubo, matapos tumakas si Lubo mula kay Yuan Shao. Muling sinabi ni Cao Cao, at wala na bang ibang paraan? Sinabi ng ating bida, mas makabubuting talakayin ito sa ganitong paraan ng tagapayo. Agad sinabi ni Cao Cao sa tagapayo, "Wenro, ang mga iniisip mo ay tila kapareho ng kay Huatuo, mayroon ka bang matalinong solusyon para dito?" Yumuko ang tinawag na Wenro, at sinabi, "Kailangan po natin na mas maraming oras." Matapos ay sinabi nito sa katabi, "Master Gangtai, ano po ang iyong mga saloobin?" Agad na nagulat ang ating bida nang marinig ang pangalan na binanggit. Sabay sabi sa isipan, siya si Gangtai, inilagay ni Gangtai ang kamay sa ilalim ng baba, na tila ba nag-isip, at tumango-tango at sinabi, "Ako man, ay hindi rin mapakali na iwanan bukas ang tarangkahan sa likuran bahagi, habang patungo sa Zhushou, kahit patay na si Bayenrang, at nasisiguro ko mayroong pa ring mga nagkikimkim ng sama ng loob sa iyo, Panginoon. At mahirap ang sitwasyon, kung saan may ipit tayo sa kahit anuman direksyon." Siya ay si Cheng Gang, kilala sa pangalan Gangtai, bahagyang nang laki ang mata ng ating bida, sabay sabi sa kanyang isipan, kung gayon, ang lalaking ito ay si Cheng Gang. Tumango-tango si Gangtai, at napahawak ito sa ilalim ng baba, at sinabi, "Kung gayon, ako man, ay hindi rin mapakali kung iwanan kong bukas ang tarangkahan sa likod at para pumunta sa Zhushou, kahit patay na si Bayenrang, at natitiyak ko na may mga taong nagtatanim ng sama ng loob sa ating mga Panginoon. At ngayon ay nasa sitwasyon tayo na kung saan hindi natin kayang gawin ito o yun." Siya ay si Cheng Gang, mas kilala sa pangalan Gangtai. Bakas sa mukha ng ating bida, ang pagkagulat, sabay sabi sa kanyang isipan, kung gayon siya ay si Cheng Gang. Muling sinabi ni Gangtai, ngunit habang tumatagal ang ating pagpapaliban, mas mahihirapan tayong atakihin si Dongzhuo, at ang mabilis na pagbuo ng mga hukbo ay magiging kalamangan para sa atin. Napatingin ang ating bida, kay Gangtai, at sinabi sa kanyang isipan, mukhang hindi pa tumututok si Cheng Gang sa pag-atake kay Dongzhuo sa ngayon, o dahil may katwiran ang paghihiganti sa kanyang ama, at sa halip ba, na kung hindi namin aatakihin si Dongzhuo, matatawag ba kami bilang mga duwag? Note, sa sinaunang China, ito ay isang mundo kung saan kahit ang pagbunot ng espada upang ipaghiganti ang isang insulto sa isang guro ay tinatanggap, sa isang lipunan kung saan ang paghihiganti sa isang pumatay sa isang amang lalaki ay maaari pang lumikha ng pampublikong kritisismo dahil sa hindi sapat na bilis ng pagkilos. Matapos ay muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, hanggat walang masaker sa Zhushou, ang lahat ng dahilan ay na kay Cao Hong. Napahawak sa ulo si Cao Cao, na tila ba sumakit ang ulo, at sinabi, "Hindi ko hiniling na marinig ang alam na nating na mangyayari, Master Cheng Gang." Sinabi naman ni Wenro, "Maaari nating hilingin kay Zhangyang, na ibigay si Lubo, dahil umatake siya, at isinantabi ni Master Huatuo, ang sarili niya kasakiman, ngunit sa palagay ko ay hindi iyon gagawin ni Zhangyang." Sinabi naman ni Cheng Gang, may usap-usapan pa nga na kaya pinuprotektahan niya si Lubo, dahil sa iisang rehiyon sila.
Note, pareho silang taga-probinsya ng Ning, muling sinabi ni Wenro, marahil dapat tayong mag-iwan. Ngunit kung gagawin natin yan, wala tayong sapat na hukbo, upang parusahan si Dong Zhuo. Sinabi ni Cheng Gang, makabubuting maglaan ng oras para mag-recruit ng mga hukbo, na nilikha ng sitwasyon kung saan mayroon tayong sapat upang harangan ito. Natitigilan na napatingin ang ating bida, maya-maya ay napalingon ang ating bida, nang may dumating na isang yunuko na may dalang talaan, yumuko ito at sinabi, paumanhin po sa pag-abala, dumating po ang isang sulat, para po kay Huatwo. Nagtaka ang ating bida at agad kinuha, sabay sabi sa kanyang isipan, sino kaya ang nagpadala nito? Agad na binasa ito at bahagyang natigilan, maya-maya ay tumingin ito kay Cao Cao at tinawag, sabay sabi, kapatid, natitigilan na napatingin si Cheng Gang at si Wenro. Nagtataka na napatingin si Cao Cao, na tila nag-aantay ng sasabihin ng ating bida. Bahagyang ngumiti ang ating bida habang hawak ang liham, at sinabi, baka may paraan pa tayo. Natitigilan na napatingin si Cheng Gang, sa ating bida, at sinabi, sinasabi mo bang may paraan pa, nagpapatawa ka ba? Sinabi ni Cao Cao, gaano ba karaming oras ang kakailanganin mo? Sinabi ng ating bida, kakailanganin ko na ito, simula ngayon. Natigilan si Cheng Gang, bahagyang ngumisi ito ng palihim, sabay sabi nito sa isipan, tinanong niya kung gaano katagal ito, nang hindi naririnig kung ano ang plano. At ito ay dapat na nakabatay sa malaking pagtitiwala. Agad na yumuko ang ating bida upang magpaalam, at sinabi, paumanhin, ngunit ako po ay aalis na. Sinabi ni Cao Cao, sige lang. Matapos ay agad tumalikod ang ating bida, at humakbang palabas. Natitigilan na sinundan ito ng tingin ni Cheng Gang, sabay sabi sa isipan nito, ito ay nagiging kawili-wili. Matapos ay sinabi kay Cao Cao, kung gayon, Panginoon, ano ang dapat naming gawin? Habang naghahanda ang ating katuwang na sensor, ng kanyang lihim na plano. Tumingin si Cao Cao, at sinabi, kailangan nating siyang bigyan ng oras. At maging kayo ay kakailanganin din maghanda ng ilang mga diskarte din. Natigilan ang dalawa sa sinabi ni Cao Cao, nakasimangot ito. Lumipas ang 4 na araw, sa tanggapan ni Benchu. Binuksan ng ating bida ang pinto, at pumasok at sinabi, matagal na din, simula nang huli kitang nakita, kapatid na Bengkao. Bahagyang lumingon ang tinawag, bakas ang inis nito at sinabi, hindi ko alam na nagiging mayabang na siya. Note, si Lubo, ay umasa sa kanyang merito, kumilos ito ng mayabang, pinarami ang kanyang mga pribadong sundalo at nagpakasasa sa pagnanakaw. Sinabi ng ating bida, dahil hindi na ito mababawi, hindi ko na itatanong ang mga naunang sitwasyon, ngunit nagtataka lang ako kung bakit mo ako nais makita. Sinabi ni Benchu, ipinatawag kita, sapagkat kailangan natin ayusin ang mga bagay-bagay. Bahagyang nagtaka ang ating bida, at sinabi, ibig mo bang sabihin, kailangan mo itong isaalang-alang? Sinabi ni Benchu, halos 4 na buwan ko lang naman itinago ang lalaking iyon, at nakakainis na hindi ko man lang siya nahawakan ng kalahating taon. Sabay pasok sa isipan ni Benchu, si Lubo, at muling sinabi, at higit sa lahat, nalulungkot akong isipin na, naging ganyan si Zhu Shou dahil kay Lubo. Bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi nito sa kanyang isipan, hindi ba naman kaya papayag ang pride niya? Muling sinabi ni Benchu, ibibigay ko muli ang iyong pangalawang kahilingan. Napayuko ang ating bida bahagyang itinago ang katuwaan sa kanyang isipan, at sinabi sa kanyang sarili, ito ay hindi ko inaasahan, naisip ko na sasabihin niya na tinupad niya ang kanyang pangako o, kaya naman ay hihingi siya ng tawad, at ito ang magandang pagkakataon. Matapos ay naupo ito at inihanda ang tsaa, at sinabi, kung gayon, maaari ko bang sabihin ang pangalawang kong kahilingan ngayon? Agad na tumugon si Benchu, at sinabi, sige lang. Dahil magpapadala ka ng mga susuporta, maaari bang ipadala mo ito ng bukal sa iyong kalooban? Agad na tigilan si Benchu, sabay sabi, akala mo ba si Cao Aman lang ang tutulungan ko? Sinabi ng ating bida, kung aatakihin natin si Dong Zhuo, mapuputol ng isa sa mga braso ni Gang Sanzan, hindi ba? At sa mga ganoong malinaw na katwiran, sa tingin ko ay hindi mo palalampasin ang pagkakataon nito, natigilan si Benchu.
Agad na itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at isiningyas ang kanyang daliri ng V-sign, sabay sabi, may dalawang kang pagpipilian, magpadala ka ng 2 beses na bilang, ng mga hukbo upang salakayin si Dong Zhuo, o kaya naman, ay istasyon ng mga reinforcement sa Yanzhou, upang harangan si Lu Bu. Tumingin si Ben Chu, at sinabi, gaya ng inaasahan ko, hindi ikaw ang isang tao na mahilig maniwala sa mga tagapayo na nakakakita ng malawak na larawan. Agad nagtaka ang ating bida. Pabagsak na nilapag ni Ben Chu, ang tasa ng tsaa sa lamesa, at mapang-asar nitong sinabi, kung ako sayo, iminumungkahi ko sana na sabay tayong umatake, at pinapayuhan ko na atakihin si Lu Bu sa ilog ng Han. Kumunat ang noo ng ating bida, sabay pasok sa kanyang isipan ang isang alaala, matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, hindi ka maaari mag-isip ng kakaiba, at paano ito naiiba sa pagpapalit lamang ng lokasyon sa Zhuozhou Massacre. Matapos ay sinabi kay Ben Chu, gayon ba, syempre may nais ka sa akin, at ito ay upang hilingin na pumunta ka agad para tugisin si Lu Bu. Gayunpaman, ako ay isang manggagamot, tumingin ang ating bida ng diretso, at sinabi, anong klaseng manggagamot ang gugustuhin na mas maraming tao ang mamamatay sa mundong ito? Sinabi ni Ben Chu, tama, ganyan kang ang klaseng tao ka noon, at hindi naman ako masyadong umaasa, maaari ka nang umalis. Agad na tumayo ang ating bida, at yumuko, sabay sinabi, gagawin ko ang utos mo, at sana ay pag-isipan mo itong mabuti. Habang may oras pa tayo, napatingin si Ben Chu, agad na tumalikod ang ating bida at humakbang sabay sabi, sa ngayon, ay yun muna, bahagyang sinulya pa ng mga mata ni Ben Chu, ang papalabas na ating bida. Agad na sinabi ni Ben Chu, sa ating bida, makakaalis ka na. Yumuko ang ating bida, at sinabi, masusunod po, at sana ay pag-isipan mong mabuti ito, habang may oras pa, natigilan si Ben Chu. Humakbang palabas ang ating bida, at muling sinabi, sa ngayon ay hanggang dito na lang muna. Habang nakatalikod si Ben Chu, lihim niyang sinulyapan ang ating bida na natitigilan. Habang naglalakad ang ating bida palabas, at pababa ng hagdanan, bumuga ito ng hangin at inis na sinabi, sa kanyang isipan, hindi na talaga nagbago ang taong ito. At kung dadami ang karagdagang puwersa, maaari kaming tumugon ng may kakayahan umangkop sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga puwersa ng ekspedisyon, o kaya naman ay pagpaparami ng mga hukbo na nagtatanggol. Kumunat ang noo nito at muling sinabi sa kanyang isipan, nakakabahala, na ang kalaban namin ay si Lu Bu, na sabik ng makipaglaban. At ang dapat ay masiyahan ako, sa pagbigay niya ng mas maraming sundalo mula sa kuripot na yun, ngunit. Sa kalaliman ng kanyang iniisip di niya agad napansin ang lalaking lumapit sa kanya at sinabi, maaari ba akong magtanong? Napahinto ang ating bida, at tinignan ng lalaki na tila ba nagtataka. Muling sinabi ng lalaki, ikaw ba si Ginoong Huatwo? Bakas ang pagtataka ng ating bida, at sinabi, ha, oo, ako nga. Agad na umangat ang 2 kamay ng lalaki, at sinabi, hayaan niyo po akong magbigay ng isang respeto, para sa inyo, ako po si Gao Shan. Agad nang laki ang mata ng ating bida, sa pagtataka, at sinabi sa kanyang isipan, ano, siya si Gao Shan. Ang commander na si Gao Shan sa kampo ni Xianzing. At ang ibig sabihin ay ang kampo na nakakalusot sa mga linya ng mga kaaway. Kung gayon, siya ang tauhan ni Lu Bu, sabay pasok sa kanyang isipan ang nasa kasaysayan ng libro, na nakatayo ito at pinanunood, habang nagliliyab ang isang palasyo, kinabahan ito, at muling sinabi sa kanyang isipan, bakit niya ako hinahanap? Yumuko si Gao Shan, at sinabi, nagmamakaawa ako sa iyo, pakiusap iligtas mo ang aking anak. Magbabayad ako kahit na anong halaga, lalong nang laki ang mata ng ating bida, sabay sabi sa kanyang isipan, ano? Agad na lumuhad si Gao Shan, at muling sinabi, nakikiusap ako sa iyo ng ganito. Nabigla ang ating bida, bahagyang natilihan ito. At sinabi, Arg, bakit mo ba ginagawa ito? Ikaw ba talaga si General Gao Shan? Nakayuko na sumagot si Gao Shan, at sinabi, General po ba? Ngunit isa lamang po akong ordinaryong taga-nayon. Bumakas ang pagtataka ng ating bida lalo itong napaisip at sinabi sa kanyang isipan, ano bang nangyayari dito? Bakit nandito si Gao Shan? Hindi ba't kasama siya sa mga hukbo ni Lu Bu? Note, hindi mabilang na maraming nalalaman tungkol sa pinagmula ni Gao Shan.
Kabilang ang kanyang taon ng kapanganakan, at paggalang na lumilitaw siya bilang kaisa ni Lubo, at mga nasasakupan general kasama ni Zhang Liao at Zhang Fei. Ngunit kakaunti na lamang ang natitirang mga nakatala. Sa mga opisyal ng kasaysayan una siyang lumitaw noong panahon ng paghihimaksik ni Hao Meng noong 176 na habang sa pag-iibigan ng tatlong kaharian, una siyang lumitaw noong kinuha ni Lubo ang Yunzhou mula kay Cao Cao, noong 174 AD. Napatingin ang ating bida sa nakaluhod at nakayuko na si Gao Shan, at muling sinabi sa kanyang isipan, marahil ay kailangan niyang malaman ang lahat ng kilos ko para makapaglagay siya ng bitag, at malabong magtakda siya ng bitag, sa ganoong kahirap na paraan. Tila masyadong biglaan ito, upang maging patibong ni Lubo. Lalo nang laki ang mata ng ating bida sa kanyang naisip, agad kinabahan ito, sabay sabi, sa kanyang isipan, hindi, ipinadala ba siya dito ni Yuan Shao, upang puksain ako? Hindi ito epektibo, at mas malinis sana kung papatayin niya ako, kung ako lang mag-isa. Maya-maya ay sinabi ng ating bida kay Gao Shan, may sakit ba ang anak mo? Nanginginig ang mga kamay nito, nang tumugon si Gao Shan, at sinabi, opo, mayroon po. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, yung ba ang dahilan? Matapos ay sinabi, tumayo po kayo, Ginoong Gao, agad na inangat ni Gao Shan, ang kanyang ulo ng may halong pagtataka. Matapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ang dapat gawin ng isang manggagamot na tulad ko, ay gawin ang kanyang trabaho. Ngumiti ang ating bida at inabot ang kanyang kamay kay Gao Shan, at sinabi, tara na po, tingnan na po natin ang anak nyo. Lumipas ang oras, sa Huang Medikal na Klinika. Nakatayo ang dalawa sa labas ng klinika, at sinabi ni Gao Shan, nandito na po tayo. Sinabi ng ating bida, oh, isa itong maayos na klinika. Agad binuksan ni Gao Shan ang pinto ng klinika. At tinawag ang manggagamot na nandoon, at sinabi, manggagamot Huang, nandyan po ba kayo sa loob? Pumasok ang dalawa, inikat-ikot ng ating bida ang kanyang paningin sa loob ng klinika, at sinabi sa kanyang isipan, ang klinikang tulad nito ay nakapagbabalik ng mga alaala, matapos ay bahagyang ngumiti, sabay na pakamot sa kanyang pisngi, sabay na pumasok sa alaala niya ang isang klinika, at sinabi sa kanyang isipan, nagkaroon din ako ng mahirap na karanasan noon sa klinika ng ibang tao. At akala ko, ay haantong ito sa pagkikita namin ni Bayan Yang. Muling tinawag ni Gao Shan, ang manggagamot, at sinabi, manggagamot Huang, nasaan po kayo? Samantala sa isa sa mga silid, hawak ng manggagamot at isang tila matalim na lag-ari. Kasama ang kanyang assistant na tumatakip sa bibig ng bata, na anak ni Gao Shan. Muling sumigaw si Gao Shan, at sinabi, manggagamot Huang nasaan po kayo? Impit na umiyak ang bata, hindi ito makasigaw dahil sa nakatakip ang kanyang bibig, ngunit sa isipan ng bata, ay tinatawag nito ang kanyang ama upang makahingi ng tulong. Ngunit nagkaroon ng pagkakataon na napalakas ang ungol nito, agad narinig ng dalawa ang impit na ungol, tumingin ito sa direksyon ng ungol. At mabilis itong lumapit at binuksan ang pinto. Nadatnan nila na ang manggagamot ay may hawak na lag-ari habang hawak ng assistant nito ang magkabilang kamay ng bata. Pasiga nitong sinabi, ano ang ginagawa ninyo manggagamot Huang? Ngunit hindi ito pinansin ng manggagamot, sinabi pa nito, sa kanyang assistant, hawakan niyo siyang mabuti, upang hindi gumalaw. Kung gagalaw siya mas lalala pa yan, habang nakatutok ang lag-ari sa namamagang binti ng bata. Agad na tumugon ang dalawang assistant nito, subalit bago pa magawa ng manggagamot Huang, ang kanyang balak na putulin ang namamagang binti ng bata, mahigpit na hinawakan ni Gao Shan, ang kamay nito, at agad na pinigilan nito paitaas. Lumingon ang manggagamot na si Huang, at sinabi, ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Mababakas ang galit na sinabi ni Gao Shan, malinaw ko sinabi sa inyo na huwag mong galawin ang anak ko. Inis na sinabi ng manggagamot Huang, kay Gao Shan, nais mo bang mamatay ang anak mo? At kung hindi natin puputulan ang binti niya, mamamatay siya. Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang pagkalason sa matulis na piraso ng bakal? Natigilan ang ating bida at si Gao Shan, natarante naman na lumayo ang assistant ng manggagamot na si Huang. Matapos ay tinapunan ng tingin ng ating bida ang binti ng bata, at sinabi sa kanyang isipan, isang tetano. Agad na humakbang ang ating bida palapit sa paa ng bata,
at sinabi, "Teka lang, hayaan mong suriin ko siya sandali." Agad nagtaka ang manggagamot na si Huang at sinabi, "Teka, anong sinabi mong susuriin?" Agad tinignan ng ating bida ang namamaga at namumula na parang kamatis ang binti ng bata. Inis na sinabi ng manggagamot na si Huang, "Huwag mong sabihin, na nagdala ka pa ng ibang manggagamot dito." Pinagmasdan ng ating bida ang binti ng bata, at muling sinabi sa kanyang isipan, pamamaga, lagnat at pamumula. Mga sintomas talaga ito ng impeksyon, ngunit agad na hinipo ng ating bida ang noo ng bata at sinabi sa bata, "Ano ang pangalan mo?" Pinagpawisan na sinabi ng bata, "Chang, Pu, ako po si Gao Chang." Galit naman na sinigawan ng matandang manggagamot na si Huang, ang ating bida mula sa kanyang likuran. Kinuyam nito ang dalawang payat na kamao, at pasigan nitong sinabi, "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Naglakas loob kang suriin ang pasyente ng iba, sa klinikang ito." Ngumiti ng palihim ang ating bida, napapikit pa ito at sinabi, sa kanyang isipan, "Naku po, pasensya na po, alam ko po na karapatan niyong magalit." Nawawala na siya ng pagtitimpi, na nasa harap ng kanyang pasyente, at ang mga bata kapag nakakarinig ng ganito, sila ang nagdurusa dahil sa takot. Hindi pinansin ng ating bida ang galit na si manggagamot Huang, muling humarap ang ating bida sa bata, at sinabi, "Mayroon sana akong itatanong sayo, kung ayos lang sayo." Tumingin ang bata sa ating bida at sinabi, "Opo." Muling sumigaw ang manggagamot na si Huang, at pasigaw nitong sinabi, "Lumabas ka na, ngayon din." Agad sinabi ng ating bida kay Gao Shan, "Ginoong Gao, pakitulungan niyo po ako, sandali." Agad kumilos si Gao Shan, sabay takip ng bibig ng manggagamot at sinabi, "Sige." Napaungol ang matandang lalaki, dahil hindi ito makapagsalita, pumalag-palag ito. Muling nagtanong ang ating bida, sa bata, humalukip-kip ito at sinabi, "Natatandaan mo ba kung paano ka nasugatan?" Sinabi ng bata, "Hindi po ako, sigurado." Sinabi ng ating bida, "Paano ka naman nasugatan?" Sinabi ng bata, "Wala pa pong 10 araw, sa tingin ko po." Sinabi muli ng ating bida, "Ngayon naman ay magtatanong ako sa iyo ng ilang mahahalagang tanong, kaya maaari bang sagutin mo ng mabuti, naintindihan mo ba?" Agad na tumugon ang bata at sinabi, "Opo." Muling sinabi ng ating bida, "Naranasan mo na ba ang panginginig ng iyong katawan nang hindi mo mapigilan?" Agad na tumugon ang bata, Hindi pa po nangyayari." Sinabi ng ating bida, "Nagkaroon ka ba ng mataas na lagnat?" Sinabi ng bata, "Hindi rin po nangyayari ang mga yan." Sinabi ng ating bida, "Nakaranas ka na ba ng pananakit ng kalamnan o pamamanhid?" Tumugon ang bata, at sinabi, "Hindi po." Tila natuwa ang ating bida agad na itinaas ang hintuturo, sabay sabi, "Kung gayon, ito ay cellulitis." Note, isang talamak na purulent na pamamaga ng dermis at subcutaneous tissue. Kadalasan nangyayari ito sa mga maruruming kondisyon, tulad na kapag ang mga sugat ay hindi maayos na desinfektahin, iba-iba ang mga sanhi, at kabilang ang trauma, pigsa, ulcer, dumi ng hayop, pagbunot ng wisdom tooth, at iba pa. Kung hindi magagamot, maaari itong humantong sa sepsis at panganib ng kamatayan, karaniwan ito sa militar ng South Korea. At dahil mahirap ang tawag sa ganitong sakit, isang bagong termino ang nilikha na pamamaga ng malambot na tisyo, na nangangahulugan ang pamamaga ng lahat ng tisyo malibang sa buto at cartilago. Muling sinabi ng ating bida, ito ay hindi pa ganoon kalala, kaya maaari pang magamot agad, hindi na kailangan pang putulin ang kanyang binti. Napatulala si Gao Shan, nabitiwan nito ang nakatakip niyang kamay sa bibig ng manggagamot na si Huang, at tila ito ay hindi makapaniwala sa narinig na sinabi ng ating bida. At dahil sa pagkakatanggal ng takip sa bibig, muli naman nagkaroon ng pagkakataon ang manggagamot na si Huang, at nagsisigaw muli ito at galit na galit, habang pilit ko makawala sa pagkakasakal ng braso ni Gao Shan sa kanyang leeg. Pasigan nitong sinabi, "Ha? Cellulitis ba kamo? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang sakit, san ba galing ang batang baguhan na ito sa pag-imbento ng walang katuturang sakit?" Sinulyapan ng ating bida ang manggagamot na si Huang, at sinabi sa kanyang isipan, dapat niya itong maintindihan, kung iintindihin niya ito ng mabuti, at sabay sabi, "Nako, naging tahimik na bastos po yata ako." Matapos ay agad na yumuko ang ating bida, at ngumiti sabay sabi, "Kumusta po,
ikinagagalak po kitang makilala, ako nga po pala si Huatwo. Nakalalabas lang, tila kidlat sa kanyang sentido ang pagkagulat ng manggagamot na si Huang, natigilan ito at sinabi, ano, ikaw si Huatwo? Bahagyang sinulyapan ng ating bida ang galit na manggagamot na si Huang, saka sinabi sa kanyang isipan, naiintindihan naman kaya niya, kung sasabihin ko yun. Sabay sabi, naku po, nakagawa po yata ako sa inyo ng kabastusan. Matapos ay ngumiti ito at agad yumuko, sabay sabi, kumusta po, ikinagagalak ko po kayong makilala. Ako nga po pala si Huatwo, nakalalabas lang mula sa palasyo. Tila kidlat na tumama sa sentido ng manggagamot ang pangalan ng ating bida, bakas ang pagkabigla, sabay sabi, ano, ikaw si Huatwo? Tila ba hindi ito basta naniwala, at mapag-uyam nitong sinabi, ha, paano naman ako maniniwala sa'yo? Ang mga naririnig ko na sabi-sabi bukod sa bata pa yon, si Huatwo ay isang maharlikang manggagamot. Ngumiti muli ang ating bida, at inilabas ang isang sagisag, at sinabi, nandito po ang aking maharlikang sagisag na medikal na pagkakakilanlan. Gulat at kaba ang naramdaman ng manggagamot na si Huang, agarang itulumuhad at yumuko na sagad sa lupa, at malakas nitong sinabi, patawad, nakagawa po ako ng krimen, parusahan niyo po ako ng karapat-dapat sa kamatayan. Agad nagulat ang ating bida sa ginawa ng matandang manggagamot, itinaas nito ang kanyang kamay para pigilan ito at sinabi, naku po, kumalma po kayo at tumayo. Bakit ba ang daming taong lumuluhod ngayon? Itinaas ng manggagamot ang kanyang ulo, at sinabi, ngunit, ano po ba sa mundo talaga ang tawag sa sakit na sinasabi ninyong cellulitis? Pinaupo ng ating bida ang matandang manggagamot na si Huang, at agad ipinaliwanag ito, mababakas ang pagkagulat ng manggagamot Huang, habang binabasa ang hawak na talaan, kasabay sa pagpapaliwanag ng ating bida, sinabi ng manggagamot na si Huang, naku, nakita ko na, naku po, ganoon pala yon. Muling sinabi ng ating bida, habang nakataas ang hintuturo, ang pinakamahalagang pagkakaiba sa pagitan ng cellulitis at tetanus ay ang paninigas at pamumulikat ng mga kalamnan, at ang dalawang sintomas na ito ay laging kasama ng tetano. Bakas din ang pagtataka ni Gao Shan, at sinabi, kung gayon ba, mali ba ang manggagamot na si Huang, sa pagtatangkang putulin ang binti ng aking anak? Agad na palunok sa hiya ang matandang manggagamot. Umiling-iling ito na papikit, at sinabi, hindi naman kinakailangan pa, mahirap ding gamutin ang cellulitis, maliban na lang kung maalis nito ang impeksyon, at hindi ito isang sakit na kusang gumagaling. Kung kumalat na ang nana, maaari itong humantong sa muscle necrosis, o kaya naman kahit sepsis, ay mapanganib ito. Hindi kumibo si Gao Shan, nakinig lang ito sa ating bida na patuloy nagpapaliwanag, muling sinabi ng ating bida, at lalo na kung ang necrosis ay lumala at umabot na sa puso, maaari itong ikamatay. At ang sakit na ito ay hindi dapat ipagwalang bahala, kaya ang mga mungkahi ng manggagamot na si Huang, na putulin ang binti ay hindi naman lubos na mali. Naluha naman ang manggagamot na si Huang, patuloy itong nakinig, namuo ang luha nito sa dulo ng kanyang mata, sinabi pa ng ating bida, isa itong paraan upang maalis ang sanhi ng sakit. Matapos ay ngumiti ito, napakamot ng pisngi at iniba ang direksyon ng kanyang tingin, sabay sabi, syempre, $5 ang desisyon na yun, at iyon ay sa aking mga pamantayan. Yumuko ang manggagamot na si Huang, na tila ba nahihiya at sinabi, hindi sapat ang aking kasanayan sa medisina, kaya ganito ang nangyari. Tumingin si Gao Shan sa matandang manggagamot, at sinabi, manggagamot Huang. Agad nagulat ang matandang manggagamot sa sobrang kaba nito. Matapos ay itinaas ni Gao Shan ang dalawang kamay nito, upang magbigay galang, at sinabi, ang aking kabastusan ay dahil sa hindi ko naintindihan ang pagtatangka mong saktan ang anak ko, at humihingi po ako ng tawad. Sinabi ng matandang manggagamot, huwag na, napakaraming namatay nitong mga nakaraang araw, kaya sinubukan kong magpasya kaagad. Matapos ay tumingin ito sa ibang direksyon at sinabi, ang dapat sana ay mas nakinig ako sa opinyon ng ama, ngunit masyado akong naging $5, at humihingi din ako ng paumanhin. Ngumiti ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, mabuti na lang at naayos nila ito ng maayos. Sinabi ni Gao Shan, ngayon ay kapwa na tayong nagkahingian ng tawad, huwag na nating banggitin pa ang pangyayaring ito, sabay yuko muli nito.
Note, kahit si Lubo, ay pinaglingkuran ni Gao Shan, ng tapat dahil siya ang Panginoon, isang simbolo ng katigasan ng ulo at katapatan, syempre, ayaw ni Lubo, kay Gao Shan. Napadilat ng mata ang ating bida, na tila ba hindi makapaniwala, at sinabi sa kanyang isipan, wow ha, napaka-maprinsipyo niya talaga. Matapos ay agad tumalikod si Gao Shan, upang umalis, napakamot naman ang ulo, ang manggagamot na si Huang, at sinabi sa ating bida, kung gayon po, Panginoon Huatwo. Agad na tumugon ang ating bida, sabay sabi, ano po yun manggagamot Huang? Kinuha nito ang tintang panulat at talaan, nakangiti ito na nagkikislapan ang mga mata na sinabi, paano po ba gamuting ang cellulitis? Sinabi ng ating bida, ang una po, ay mas mahalaga ang pag-iwas, kaysa sa paggamot sa sakit na ito. Ang sugat po ay dapat hugasan ng madalas gamit ang tubig na pinakuluan ng isang beses. Agad na sinulat ng manggagamot na si Huang, ang sinabi ng ating bida, sinabi niya ito habang isinusulat, ang gagawin ay pakuluan. Muling sinabi ng ating bida, kasabay ng pagsenyas ng kanyang kamay, pagkatapos itong palamigin, mahalagang linisin ng madalas ang sugat gamit ang matapang na alkohol. Matapos ay hinipo muli ang noo ng bata, at sinabi, huwag kang mag-alala, napakislat na napatingin ang bata. Ngumiti ang ating bida at sinabi, gagaling ka kaagad. Lumipas ang oras, habang palubog na ang haring araw. Inumpisahan na itong gamutin ng ating bida, agad niya itong binigyan ng iniksyon para sa tetano. Mangiyak-ngiyak ang ating bida habang binigyan ito ng bagong kulong tubig mula sa takure, ng manggagamot na si Huang, agad na paso ang mga daliri nito. Agad niya itong tinulungan sa pagpapakulo ng tubig ng maayos. Matuling lumipas ang 10 araw, bumalik na ng maayos ang binti ng bata, na wala na ang pamamaga nito. Natutuwa na pinagmasdan ito ng ating bida, at sinabi, magaling na ang lahat. Napaupo sa tuwa ang bata, bakas ang saya, at hindi makapaniwala, tumingin ito sa ating bida, at sinabi, salamat po, Uncle Huatwo. Ngumiti na nakahalok-hip-hip ang ating bida, nang laki ang mga mata ng manggagamot na si Huang, at sinabi nito sa kanyang isipan, imposible ito. Sinabi ng ating bida sa bata, dapat mo ring pasalamatan ang manggagamot na si Huang. Agad na tumugon ang bata, at sinabi, lolo na manggagamot, salamat po. Tulala pa rin ang matandang manggagamot, habang sinasabi sa kanyang isipan. Nabalitaan ko na mahusay ang karakter ni Huatwo, ngunit ayon sa sabi-sabi ay hindi man lang iyon umabot sa katotohanan. Habang pinanunood ng matandang manggagamot ang ating bida at ang bata, naginulo nito ang buhok ng bata, habang tuwang-tuwa naman ito, at muling sinabi ng manggagamot sa kanyang isipan, paano siya nakapagpahinahon ng ganito, matapos ay sinabi nito, ako si Huang mo, na nagpapasalamat, nagtataka na napalingon ang ating bida at ang bata. Bahagyang yumuko ang manggagamot na si Huang, at nagbigay galang, sabay sinabi, dahil po sa inyo ay nakatanggap ako ng isang pag-aaral na nagkakahalaga na 1,000 ginto, at gagawin ko ito na aking panghabang buhay na may pagmamalaki. Nagbigay galang din ang ating bida at sinabi, sa kabaliktaran po, dapat po akong magpasalamat sa iyo manggagamot Huang, malaki po ang naitulong ninyo. Sinabi ng manggagamot na si Huang, naku po, napakabait po ninyo. Ngunit tila ba nagulat nang may pagtataka ang batang anak ni Gao Shan, matapos ay pasiga nitong sinabi, Ama, nasaan ka na po? Mula naman sa labas ng klinika, pad-ating na si Gao Shan, na may dalang supot, nagtaka ito nang biglang sumigaw ang kanyang anak. Muling sumigaw ang bata habang nakaupo sa kama, at pasiga nitong sinabi, pinagaling na po ang sakit ko ng Panginoon na si Huatwo, kaya't hindi ba't nararapat para sa iyo ama, na magpasalamat? Nabigla ang ating bida sa sinabi ng bata. Sinabi nito sa kanyang isipan, ginagaya ng batang ito ang kanyang ama sa edad niyang iyon, napaka-pilosopo niya. Pumasok si Gao Shan, inangat ang kamay na may hawak na supot at sinabi, medyo nahuli ako ng dating, dahil dinala ko ang mga gamot mo. Gayunpaman, anuman ang dahilan, ang totoo ay nahuli ako, at ang totoo ay hindi rin ako nakapagpasalamat sa iyo Huatwo, at dapat akong humingi ng tawad sa iyo Huatwo. Sinabi naman ng bata, tama po yan ama, ang bawat sandali na nasa kritikal, kaya dapat ka pong magpasalamat kay Huatwo. Agad namilog ang mata ng ating bida sa pagkabigla.
Pinawisan nito, at sabay sabi sa kanyang isipan, tumigil na kayo, parang matanda ang batang ito, mabuting tao naman ang kanyang ama, ngunit. Yumuko si Gao Shan, at sinabi, manggagamot na Huatwo, ako po ay. Agad na itinaas ng ating bida ang kanyang kamay na pinatitigil sa pagsasalita si Gao Shan, at sinabi, sandali lang nga muna, mayroon lang akong itatanong. Agad na tumugon si Gao Shan, at sinabi, sige po ano po ba ang itatanong ninyo? Nag-isip ang ating bida, at seryosong sinabi, ikaw ba ay naglilingkod kay Lubo? Tumingin ng tuwid si Gao Shan, naghihintay naman ng kasagutan ng ating bida, umiling-iling si Gao Shan, at sinabi, sa kasalukuyan, ay wala akong pinaglilingkuran. Sinabi ng ating bida, ganoon po ba? Akala ko po Master Go, na mayroon nakapagsabi sa iyo mula sa isang tao na pupunta ako dito. At inakala ko po, na baka na mayroon pang isang tao na inutusan si Lubo. Bakas sa mukha ni Gao Shan, ang pagkagulat, muling sinabi ng ating bida, baka po nagpadala si Lubo, ng isang general, upang paslangin ako, at yun po ang ikinababahala ko. Ngunit dahil hindi naman po pala ganoon, ayos na po. Nagdikit ang mga ngipin ni Gao Shan, pilit na pinakalma nito ang sarili at sinabi, ako po si Gomo, nakakaunti lang ang pinag-aralan at walang matatawag na mataas na pinag-aralan ngunit. Alam ko ang kabutihan at tamang katwiran ay ang tamang landas moral na tatahakin ng isang makatwiran, at alam ko kung ano ang kabaitan at katwiran ng mga ito. At nabalitaan ko na si Lubo, at Tao Chen, ay patuloy na inaatake ang manggagamot na si Huatwo, at maraming tao ang nasaktan, at alam ko rin na ang dahilan nito ay ang kayamanan lamang ng matandang si Jugao. Tumingin ang ating bida kay Gao Shan, bahagyang kumunat ang noo nito. Tumingin din ng tuwid si Gao Shan, kumunat din ang noo nito, at muling sinabi sa ating bida, kaya naman, hindi ko maaaring sundin si Lubo, na wala sa katwiran. Pumasok sa isipan ng ating bida si Gao Shan, sa kasaysayan, at sinabi sa kanyang isipan, isang general na ang karakter ay tapat at marangal, at ang integridad ay napakatatag na maaaring magmukhang kahangalan. Subalit paano nga ba napunta ang taong ito sa ilalim ni Lubo? At kung tama ang tala at ebolwasyon sa kasaysayan, hindi siya ang taong magsisinungaling tungkol kay Lubo. Bahagyang nagdikit ang kilay ng ating bida, at muling sinabi sa kanyang isipan, at sa ngayon, ay dapat ko siyang ituring na walang kaugnayan kay Lubo, at sa ngayon ay ganoon muna ang dapat kong isipin sa kanya. Matapos ay sinabi nito, sa ngayon ay malapit na pumunta si Gobernador Cao Cao, sa Zhushou upang parusahan si Tao Chen. Tila pamitik sa sentido ni Gao Shan, ang sinabi ng ating bida, bahagyang nagulat ito, matapos ay muling sinabi ng ating bida, pagkatapos atakihin ni Lubo, ang bakante na Yanzhou. Tumiim ang mga mata ng ating bida at sinabi, taos puso akong umaasa na hindi nakatayo si General Go, sa tabi ni Lubo. Sinabi ng ating bida, hindi magtatagal, na ang gobernador ng Yanzhou na ang Panginoon na si Cao Cao, ay papunta na sa Zhushou, upang parusahan si Tao Chen. At aatakihin ni Lubo, ang walang depensang Yanzhou. Tila ba pamitik sa sentido ni Gao Shan, ang sinabi ng ating bida, bahagya itong nagulat. Matapos ay matiim na sinabi ng ating bida, at sana lang talaga, ay wala ka sa tabi ni Lubo, General Gao. Subalit agad silang nagulat na dalawa, na wala ang pagkaseryoso nito nang biglang sumigaw ang bata na anak ni Gao Shan, sabay silang napalingon, pasigan na sinabi ng bata, si ama ay hindi isang tao na papanig sa mga taksil na masasamang tao. Hindi nila namalaya na nakababa ng kama ang bata at nakatayo ito at nakakuyom ang payat na kamao. At galit na sinabi, at kahit ikaw ang tumulong sa amin, hindi mo siya maaaring pagbintangan sa isang bagay na hindi mangyayari. Napatingin ang dalawa, sa galit na bata, bahagyang natigilan ang ating bida. Maya-maya ay tila napaisip ito ng isang ideya, ngumiti ito matapos ay malakas na humalakhak, at sinabi, ha, tama ka nga. Hindi ako makatwiran, pinagpawisan na nagtataka si Gao Shan, at sinabi, Ginoong Huatwo. Bahagyang yumuko ang ating bida, at nagbigay galang at sinabi, humihingi ako ng paumanhin General Gao, at sinabi mo mismo sa akin na hindi ka papanig sa isang taong walang katwiran, subalit nagduda pa rin ako sayo. Sinabi ni Gao Shan, wala po yun, lumuhad ang ating bida at muling sinabi, at sa iyo Changga, paumanhin sa pagdududa ko sa iyong ama,
at hindi ko akalain na mayroon pala siya na ganoon kasiglang anak sa tabi niya. Note, at ito ay isang parangal na tumutukoy sa ama ng ibang tao. Lumapit ang ating bida sa bata, at hinawakang ang balikat nito, tila naman natuwa ang bata at sinabi, "Masyado niyo na po akong pinupuri, lumipas ng 10 araw, sa tanggapan ni Cao Cao." Sinabi ni Cao Cao, mga karagdagang tulong mula kay Benchu. Kung isa sa alang-alang na nasa kalagitnaan siya ng pakikipaglaban kay Gongsun Zan, 20,000 dapat ang limitasyon niya. Sinabi ng ating bida habang nakatayo ito sa harapan ni Cao Cao, dapat mong asahan ang pinakamataas nito ay 50,000. Ngunit kahit iyon ay tila hindi pa rin sapat para pigilan si Lubo. Agad naman nagsalita ang tagapayo na si Wenro, at sinabi, "Panginoon, ang sitwasyon ng bawat tao ay nabibilang, ang 50,000 ay isang malugod na pagtanggap. At dapat po nating pasalamatan ang nakatatandang si Benchu." Sinabi ni Cao Cao, "Ang iyong pasasalamat ay hindi dapat kay Benchu, kundi sa aking sinumpaan kapatid." At pumunta pa siya mismo kay Benchu, at sinigurado ang pangako nito ng mga sundalo, isang bagay na hindi kayang gawin ng sarili kong mga tauhan, hindi ba? Kumunat ang noo ng ating bida, nagdikit ang mga kilay nito at inis na sinabi sa kanyang isipan, "Bakit ba, kinailangan pang mapunta sa akin ang usapan?" Matapos ay muling sinabi ni Cao Cao, sa makatuwid, "Hindi ba dapat lang bigyan ako ng aking tagapayo ng isang planong napakatalino na magpapaluhod sa Marquis ng Waiyin?" Note, ang Marquis ng Waiyin, ang titulo ni Han Xin, ang pinakadakilang tagapayo at general ng dinastiyang Han. Tumingin ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, "Mahirap mag-isip ng plano kahit na may karagdagan 50,000 na sundalo, at hindi lang ito tungkol sa pagpatama kay Tao Chen, kailangan din namin harapin sina Gongsun Zan, at Tian Kai at Liu Bei." Matapos ay muling tumingin ito kay Cao Cao at kay Wenro na nasa harapan ni Cao Cao, habang ito ay nagpapaliwanag. At muling sinabi sa kanyang isipan, at higit sa lahat, hindi ito ang lugar ko upang makialam. Maya-maya pa ay yumuko ang ating bida upang magpaalam. At sinabi, "Kung gayon ako ay magpapaalam na." Sinabi ni Cao Cao, "Sige, makakaalis ka na." Agad na lumisan ang ating bida pauwi sa kanyang tinutuluyan. Humakbang na siya sa ilang baitan, nang naisipan niyang sabihin sa kanyang sarili, "Sapat na nadagdagan ko ang bilang ng lakas militar ni Yuan Shao, at aalamin ng mga tagapayo ang mga bagay-bagay, tulad nito." Binuksan niya ang pinto, habang siya ay papasok sa loob, bumuga ito ng hangin, at muling sinabi sa isipan, Sa ngayon, ay kailangan ko munang hanapin si Okju." Pagpasok niya sa loob, ay nagulat pa ito nang may biglang nagsalita mula sa loob, at sinabi, "Mabuti at nandito ka na." Bahagyang ng laki ang mata ng ating bida, nang unti-unti niyang nakilala ng mapag sino ang nagsalita. Sabay sabi, General Liu Bei." Bahagyang ngumiti si Liu Bei, at sinabi, "Sana ay naging maayos ka sa mga nagdaan na araw." Nagtataka pa rin na sinabi ng ating bida sa kaharap, "General Liu Bei, ano ang dahilan at naparito ka?" Sinabi ni Liu Bei, "May kailangan akong ipaalam sa iyo kaagad, ang bantay mo na si Okju, ay nasa kaharian ng Qi sa Quigzhou." Agad na nabigla ang ating bida, at sinabi, "Ano?" Kinakabahan na hinailan ng ating bida ang isang upuan, at sinabi, "Buhay siya, di ba?" Sinabi ni Liu Bei, "Siyempre at mahirap para sa kanya ang iwanan, at wala pa siya sa kondisyon para kumilos-kilos. Ngunit huwag kang mag-alala, mabilis na siyang makakabawi." Sinabi rin ng manggagamot na dapat ay makakakilos na siya sa loob ng 2 linggo. Sabay higop ng tsaa, napatungo ang ating bida na pahawak ito sa magkabilang niyang ulo, na tila ba naluha. Sabay sabi kay Liu Bei, "Maraming salamat sa iyo. Kung sakali na susubukan niyang kumilos ng padalos-dalos, italin niyo siya gamit ang lubid, upang pumirmi ito." Bahagyang ngumiti si Liu Bei, at sinabi, "Itinali na nga siya ng pinakabunso namin." Ngumiti ang ating bida at sinabi muli, "Salamat muli sa iyo, pinagaan mo ang loob ko." Ngumiti rin si Liu Bei, at sinabi, "Pinararangalan mo ako gamit ang iyong mga salita." Matapos ay bahagyang pumikit ito, at muling sinabi sa ating bida, "Subalit may isang bagay akong nais itanong sa iyo." Ano nga ba ang direktang sinabi ng gobernador ng Zhuzhou? Natigilan ang ating bida at napaisip, matapos ay pumasok sa isipang nito ang sinabi ni Tao Chen,
ang nakatatanda na eunuko, ay nagpalaki ng apo na may malakas na kapangyarihan. Tumingin ito ng diretso kay Liu Bei, sabay sabi, ang sinabi niya ang laban na ito ay walang personal na damdamin na kasama. At ang sinumpaan kong kapatid ay malapit nang atakihin si Tao Chen, at dahil nakatutok lang siya kay Tao Chen, nagdududa ako kung gaano kabigat ang sitwasyon nito. Sinabi ni Liu Bei, hindi ka ba magtatanong, kahit alam mong na alam ko na nasa ilalim ako ni General Gong Sun. Pinagpatong ni Liu Bei ang sarili nitong palad na nasa ibabaw ng lamesa, at sinabi, kaya ninais ko sana na magtanong muna. Ano ba ang gagawin mo, Ginoong Assistant Imperial Censore? Kung tutulungan ko ang gobernador ng Zhuzhou, na nasa ilalim ni General Gong Sun na kanyang pinag-utos, ano ang gagawin mo Assistant Imperial Censore? Note, noong ikalawang pagsalakay sa Zhuzhou, tinulungan ni Liu Bei, kasama nito si Xiang Jing, si Tao Chen, sa pakikipaglaban kay Cao Cao. Sinabi ng ating bida, ano ba naman ang magagawa ng isang simpleng manggagamot na tulad ko? Ang nais ko na lang sana, ay mawala na lang ng kaibigan, sabay tingin nito kay Liu Bei. Agad na tumugon si Liu Bei, at sabay sabi, ganoon ba, sabay tayo nito, at muling sinabi, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat upang masigurong makakabalik agad si Ginoong Bantay na si Okju. Bahagyang nakayuko ang ating bida at sinabi, salamat. Humakbang si Liu Bei, palabas at matiim na sinabi, habang ito ay nakatalikod sa ating bida, sana ay manatili ito ng maayos. Narinig ng ating bida ang pagsara ni Liu Bei ng pinto. Bakas sa kanya ang pagkalito, na natitigilan, humalukip-kip ito at sinabi sa kanyang isipan. Dapat ay masiyahan na lang ako, sa pagkumpirma ng kaligtasan ng bantay na si Okju. At hindi ko na kailangan isaalang-alang kung tutulungan man ni Liu Bei, si Tao Chen, at para mabawasan ang pagdanak ng dugo, kailangan kong kumilos sa ilalim ng pag-aakala ang istasyon ni Liu Bei, ay isang naitatag ng katotohanan. At isa pa nandyan si Lu Bu, sabay pasok nito ang itsura ni Lu Bu, na sugatan mula sa pakikipaglaban. Nagdikit ang ngipin nito, at inis na sinabi, isang hadlang, hanggang sa dulo. Maya-maya pa ay mayroon muling pumunta sa kanyang silid, tumayo ito sa labas sa harapan ng pinto ng silid ng ating bida. At sinabi, maaari po ba akong humingi ng kaunting sandali, Ginoong Huatwo? Bahagyang napaisip ang ating bida, tumingin ito sa direksyon ng pinto. Matapos ay muling sinabi ng lalaki sa labas ng pinto, at sinabi, si Chen Gong po ito, bahagyang nag-isip ito at sinabi, pumasok ka na, pumasok ang lalaki at yumuko at sinabi, pasensya na po sa paggambala ko sa inyo. Sinabi ng ating bida, ano ang pakay mo at naparito ka? Sinabi ni Chen Gong, pakiusap po, pakisabi naman po sa akin kung ano ang plano mo. Agad na nabigla ang ating bida, sabay sinabi, ano kamo, anong plano?